Yo, cycling chef uli. Magandang araw sa inyong lahat. Welcome back to my vlog. Sa video na to, meron akong i-unbox na siguradong magagamit natin sa ating mga trainings na ginagawa. Especially indoors or pwede rin sa outdoors. Actually, nadala ko na nga siya sa bakasyon. Nag-trainer ako, pero outdoors. If you follow me on my other social media pages, piyado nakita nyo na ito. Pero bago lahat ng yan, let's go first to the brand overview. Sino ba si Majin? Ano ba si Majin? Majin is founded in 2015. Actually, nauna lang ako ng isang taon nung magsimula akong maging active sa cycling. Ngayon, ang alam kong mga unang products nila is GPS bike computers. Siyempre, kasama na dyan yung mga sensor like heart rate sensor, cadence sensor, speed sensor. At alam ko, nagkaroon din ako ng video about dun sa Majin heart rate sensor. Yan yung mga unang ginawa ko ng review at mga vlog. Kaya masasabi ko na matagal na rin sila sa cycling industry when it comes to building those electronics devices na pinakikinabangan natin sa cycling. Tapos ngayon, meron na rin sila ng mga bike trainers, smart trainers, at mga power meters. Actually, very interesting nga yung kanilang pedal-based power meter ngayon. Especially, yun ang gamit ko ngayon, pedal-based power meter din yung madalas kong ginagamit. I hope makatry din tayo ng pedal-based power meter from Majin. I'm hearing a lot of good things about their pedal-based power meter. So masasabi natin na dun pa lang, reliable talaga yung kanilang company. Well, in fact, gamit na nga sila ng isang World Tour team, the XDS Astana. Oh, sigurado naman tayo, hindi naman sila pagtitiwalaan ng isang World Tour team kung hindi talaga reliable yung kanilang mga electronics devices na ginagamit nila sa training. So you name it, from their bike computer, from the smart trainers, from sensor, yan, gamit na yan ng XDS Astana. Okay guys, let us proceed to the unboxing. Ang i-unbox nga pala natin is the top-of-the-line bike trainer ni Majin. This is the T600 Eco. Let us now dig dive kung ano ang meron dito sa bike trainer na ito. Oo nga pala guys, galing ito ng China. Imagine kung gaano ka-secure yung kanilang packaging. Tapos merong mga insert pa siya na sigurado ka if you order abroad, safe na makakarating yung package. Now, pagkabukas natin ng box, ang unang makikita natin sa ibabaw is the rubber matting. I think this is about 4mm thick. Ito yung gagamitin nating pansapin dun sa ating trainer. Actually, nakagamit na ako niyan dati. Isa yan sa mga pwede mong orderin separately. Tapos yan, meron din silang mga free subscription dun sa mga online training app na magagamit natin. Like dun sa Ruby, they have 2 months subscription. Tapos yung sa OneLap at saka dun sa mga iba pa. And of course, syempre hindi mawawala yung quick startup guide and the documentation. And syempre, yung power cable, there are features na kailangan natin na nakasaksak siya sa kuryente. If you want to maximize the features, kailangan pa rin na nakasaksak pa rin siya sa kuryente. Pero this T600 Eco, pwede mo siya magamit without using the electricity. So, it can power on its own. Kaya nga meron siya nito, the Type-C, na bukod sa it can power on its own, pwede pa rin siyang makapag-charge ng other devices. More of that later. And of course, kasama rin sa package yung pagka nakapang quick release ka, kapag nakapang true axle ka, tapos yung mga hex wrench, saka yung mga open wrench na pwede mong gamitin upon installing the T600 Eco. Mayroon din nga palang kasamang Velcro strap to keep your cable tidy while using the cable in charging. Again, no worries if you order this online. Makikita nyo kung gaano ka-secure yung smart trainer, the T600 Eco. Another accessories pa na nasa loob is the riser block. Ito nilalagay sa front wheel. Pag-angat ko sa smart trainer na ito, nalaman ko agad na the smart trainer is pretty light dun sa ibang mga bike trainer na nagamit ko. Now, setting this up is quite easy. Madali lang naman. So, meron siyang mga thread stand na i-adjust mo base dun sa surface. Pero syempre, mas maganda gumamit ka ng flat surface para mas stable yung iyong bike trainer.
O nga pala, yung kasama sa package ng T600 Eco na pinadala nila sa atin is for Shimano. Shimano hub siya, 11 to 34 cassette, 12 speed. Pero pwede ka rin namang mag-order separately if you're running SRAM. Nasabi ko agad na okay ang portability na ng device na to kasi bukod sa magaang siya, ang dali lang i-setup eh. Madali mo siyang mai-unlock at mai-set kapag dadalin mo siya kung saan. Siyempre, most of my bikes naka true axle. Ito na yung gagamitin natin, yung for true axle. Tanggalin natin yung adapter for QR, tapos gamitin natin yung hex screw para mailagay naman natin yung true axle adapter. So yun na, pwede nating ikabit yung ating bike para sa ating bike trainer. And then yung riser block. Pero pagka na-setup na natin lahat yan, meron pa tayong isa pang gagawin. Okay guys, naka-setup na siya. So, ang gagawin na lang natin, i-activate natin yung Magin T600 Eco. So, we have to input our email address and get the code para ma-activate natin siya. Siyempre, nag-download din tayo nung application sa ating mobile phone. Okay, success. The device is activated. Then, we try to connect to Zwift para matry na natin. Okay, first we connect. Yun, bilis. Connected na agad siya. Resistance, connected. Cadence, connected. Hindi na tayo gagamit ng control and we are not going to use the heart rate sensor. Let's go straight to the workouts. Okay. These are the suggested workouts. Ayan, actually, this is supposed to be my workout yesterday pero hindi mo na natin gagawin yan. We will try to do this one. So, sama tayo sa group ride. Okay. Try natin guys. Okay. We are connected. And we are joining Miguel. So, yun. Ganun lang kadali. I-set up yung ating bagong T600 bike trainer. Okay guys. You know what, one thing I like about this, halimbawa nasa bakasyon ka, yung portability niya magaan kasi. So ngayon dadalhin ko siya sa bakasyon, tapos at least makakapag-ensayo pa rin tayo kahit na naka out of town tayo kasi magaan lang yung bike trainer kumpara dun sa gamit ko sa ngayon. Tapos one more thing, ang maganda rito, you can charge your devices. So, while doing Zwift, pwede ka mag-charge ng iPad, pwede ka mag-charge ng iPhone, or other devices na naka Type-C. Guys, as you can see, while we are doing Zwift, nag-charge yung ating ilaw. Basta Type-C, makakapag-charge ka na ng iyong mga devices. Okay guys, actually I'm out of town. Makikita niyo. Ayan, sa beach tayo. Gabi na ngayon. So this is the time na gagamitin natin itong T600 Eco. And I will show to you guys the best feature of this smart trainer. You can use this smart trainer out of town, unplug. While you pedal, it can power your smart trainer. So, unplug, magagamit mo yung smart trainer mo. We ride Zwift. Okay. I will start to pedal, magkakailaw yan. There's the light. Okay. As you can see guys, na-detect niya na yung power. So it's disconnected already.
Okay. Nawalan pa ng kuryente. Pero tuloy yung sweep natin. Change power, magge-generator yata yung resort. Wala nang kuryente oh. Ayan na. Ayos. No interruption dun sa training. Sakto naman, nagkataon. Nakakatawa talaga yung feature nung bike trainer na to. Kasi yun nga, number one special feature niya talaga para sa akin, yung you can bring this outdoors. Halimbawa may mga races ka, dalhin mo sa mga events, races, yun ang gamitin mong pang warm up. Hindi mo na kailangan i-plug kasi it powers your smart trainer while pedaling dun sa design ni Majin Technology. So gaya ngayon, nag-sweep ako, hindi na kailangan isaksak, tapos nag-charge ko pa yung mobile phone ko for hotspot connectivity para hindi agad malobat while doing sweep kasi yung iPad ko requires internet connection na nakakonect dun sa aking mobile phone. Okay guys, ito lang muna sa ngayon. It's just unboxing. Shinare ko lang sa inyo kung ano yung mga kasama sa box kapag bumili ka ng Majin T600 Eco at kung ano yung mga special features niya dito sa bike trainer na ito. Ngayon, kung ako ang tatanungin, I will recommend this smart trainer. Kung bibili ako ng smart trainer, lalo na ngayon, tumataas ang kuryente, parang perfect sa akin ng ganito. Mas okay na kapag ka-frequent ka nagra-ride indoors. Hindi mo kailangan na isaksak sa kuryente, makakapag-ensayo ka. So with regards sa power accuracy niya, share ko sa inyo sa mga susunod na future videos natin. Gagawa rin tayo ng videos na gagamitin din natin ito sa isang sleep race or sa iba pang mga training programs na ginagawa ko indoors. Tapos i-share ko sa inyo comparing it with my onboard power meter with regards dun sa accuracy ng smart trainer na ito. Pero this is just unboxing, quick setup ng bike trainer na ito. If you like this content, please give it a thumbs up. At kung hindi pa po kayo nang-subscribe, please do subscribe at my YouTube channel. Ride safe, stay healthy, God bless you all. Cycling safe po.